May taglay na halina ang bawat pahina. May pangakong sorpresa sa bawat mambabasa. Sumamat alamin, hiwalay ating kumpasin. Sa bawat librong bubuklarin, iba't ibang mundo ang mararating. Alikabok, mga tauhan kilalanin. Alikabok, bawat aral unawain. Alikabok, halika na. Alikabok, magbasa, patuloy pa rin. Pangarap mong kayang abutin. Lakas ng hangin sa labas. Sa wakas, makakapagpalipad na ako ng saranggola ulit. Ang sapat pala namin pinupumol ang awiting ito upang ihatid ang isang mahalagang balita. Mahalagang balita? Opo, ayon sa pag-asa, isang malakas na bagyo ang nakatakdang puminsala sa mga probinsya. Dito sa amin na. Ang bagyong Duding ay may tinatayang lakas na signal number 3. Ano kayang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, malakas ang ulan at hangin na dala ng bagyo, kaya't lahat ay dapat na maganda at mag-ingat. Kailan naman kaya darating yung bagyo? Bukas ng madaling araw ay nakatakdang dumating ang bagyo. Mag-ipon na kayo ng bigas, delata, kandila at iba pang gamit upang hindi nyo na kailangan pang lumabas ng bahay pagdating ng bagyo. Hanggang... Nakakainis naman oh. Bagyo na naman. Paano pa ako makakapagpalipad ng saranggola niyan? Ay, nako. Napakaraming tao sa Koreo. Mabuti na lang naihulog ko rin yung sulat ng itay at inay mo. Aba, Jomel, bakit parang nilamukos na papel yung mukha mo? Para kang dinaanan dyan ng bagyo Dadaan pa lang na. Ang sabi po sa radyo, may darating daw po na malakas na bagyo. Ano ka mo? Bagyo? Ay, ano pa sabi ha? Sige, ikwento mo sa akin yung mga mahalagang detalye ng balita. Huwag na po na. Ano bang wag na? Alam mo, hindi ako mapapakali niyan. Asa na ba yung aking notebook dito? Eto to. Sige. Anong araw yung darating? At sino nga uli ang may sabi, ha? Yung pag-asa daw po, Oh, kailan daw darating ang bagyo? bukas daw po na madaling araw. Kaya kailangan po natin mag-ingat at maghandaan lahat. Abay, bakit daw? Kasi daw po malakas ang ulan at hangin na dala ng bagyo. Signal number 3 daw po. Ganon. Paano tayo maghahanda? At saka mag-iingat? Mag-ipon na raw po tayo ng mga dilata, bigas, tubig, kandila, at iba pa po mga gamit para hindi na tayo lumabas ng bahay pagdating ng bagyo. Abay, ano bang hinihintay natin? Maghanda na tayo. Sige, umakyat ka na sa itaas. Isara mo na yung bintana doon. Sige na. Ang lolo na, taranta na naman. Abay, tinatawan-tawanan pa ako nito. Huwag ka na magtatatayo dyan. Isara mo na yung mga bintana sa itaas. Sige na. Ella, ano nga po ulit sasara? Yung mga bintana nga. Saan po? Sa itaas nga. Kailan po? Ngayon na. Bakit po? Aba, ikaw, Jomel, ha? Isasara mo, hindi. Sara mo na. Yes, kay bata. Ito, ha. Teka, ako rin. Magsasara na dito. Lakas nga ang hangin. Ella, ano nga ulit sasara? Yung bintana sa itaas. Nagulat ako. Dali na. Kamusta? Ang tawag nila sa akin ay tandang pananong. Alam niyo ba kung bakit? Dahil napakahilig kong magtanong. At bakit hindi? Napakaraming kaalaman at kasanayan ang matututunan sa pagtatanong. Pag may nalalaman akong bagong balita, alam niyo ba anong ginagawa ko? Nagtatanong ako tungkol sa mga detalye ng balita. Pero hindi basta-basta tanong, ha? Nabalitaan niyo na bang may 6 na klase ng mahalagang tanong? Ano, sino, saan? Bakit, paano, kailan? Yan ang mga tanong na dapat tandaan. Upang masiguro at upang malaman kung balitang narinig ay naintindihan. Anya,
sa dino? Apay, kasano? Kaano? Dagi-dagi sa lutsod nga rebenyo, tandaan. Unsa? Kinsa? Asa? Ngano? Unsaon? Karusa? Yan ang mga tanong na dapat tandaan. Upang masiguro at upang malaman kung ang balitang narinig ay naintindihan. Aba, may customer. Magandang araw po. Ano po kailangan nila? Ako, si Prinsipe Juan, mula sa kaharian ng Berbana. Ako, si Jomel. Mula sa karya ng Alikabok. Ay, tingin na po kayo ng mga librong gusto niyong bilhin. Hindi ako bibili ng libro. May sakit akong si Haring Fernando at kailangan ko ang iyong tulong. Mga lumang libro, magazine at comics lang po ang tinda namin dito eh. Ang mabuti po yata ay pumunta na lang po kayo sa doktor o albularyo. Walang bisa ang doktor o albularyo. Tanging ang awit ng ibong Adarna ang lunas sa kanyang sakit. Teka. Ibong Adarna? Prinsipe Juan! Oo, mula sa kaharian ng Berbana. Ay, pasensya na po kayo. Ano pong may tutulong ko sa kanila? Nakakahiyamang aminin. Ang problema ko'y hindi ko matandaan kung paano ko nahanapin ang ibong Adarna. Paano hahanapin ang ibong Adarna? Ay, nandito po yan sa libro ko. Kung ganun, matutulungan mo ako. Oo naman po. Basta babasahin ko lang po ang mga nakalagay sa libro. Makinig po kayo mabuti, prinsipe, ah. Ang mabuti po yata ay ilista niyo na po mga importanteng detalye tungkol sa babasahin ko. Ayon sa ermitanyo, kailangang mahuli ang ibong Adarna sa lalong madaling panahon dahil ito lang ang tanging lunas sa karamdaman na amang Haring Fernando. Nakatira ang ibong Adarna sa bundok ng Tabor. Nakakaantok ang awit nito. Ang sino mang makatulog ay iiputan ng ibon at magiging bato. Kailangan magbaon ng prinsipe na labaha, 2 kalamansi at mahiwagang tubig. Kapag siya inaantok, hiwain niya ang kanyang braso at patakan ng kalamansi. Sa kirit na ito'y siguradong hindi makakatulog at hindi maiiputan ng prinsipe. Oh, nailista niyo na po ba mga importanteng detalye tungkol sa binasa ko? Palagay ko, O sige po, tingnan natin. Ano ang makapagpapagaling sa karamdaman namang Haring Fernando? Sino ang nagsabi nito? ang awit ng ibong Adarna, ayon sa ermitanyo. Kailan naman dapat mahuli ang ibong Adarna? At saan ito matatagpuan? Sa lalong madaling panahon. At ang ibon ay nasa bundok Tabor. Eh, bakit ka naman kailangan mag-ingat sa ibon? Kasi nakakaantok ang awit ng ibong Adarna. Pag nakatulog ako, iiputan niya ako at ako yung magiging bato. Eh, paano ka naman hindi aantokin sa awit nito? Kailangan kong hiwain ang braso ko ng labaha. At patakan ko rin ng kalamansi ang mga sugat. Eh, magaling! Nasagot niyo po ang mga importanteng tanong tungkol sa binasa ko. Mabuti na lang. Kung hindi, baka hindi ko na rin naalala na may baon nga pala akong 1 labaha, 2 kalamansi, at ang mahiwagang tubig na kailangan ko bilang panlaban sa antok. Magaling ako. Parang narinig ko na ang awit ng ibong Adarna. Sige, Jumel!
Maraming salamat sa tulong mo. At babaunin ko sa aking paglalakbay ang iyong kabutihang loob. Paalam! Naku! Kalamansi at labaha! Prinsipe Juan! Ang kalamansi at labaha! Naku! Lagot! Kumusta kayo? Ako si Karina Lagalag, ang inyong kinagigiliwang TV reporter. Hindi biro maging isang reporter tulad ko. Kailangan mahusay kang magmasid, matalas kang mag-isip at mabilis kang kumilos. Higit sa lahat, kailangan lagi kang matyaga sa paghanap ng mga detalye tungkol sa isang pangyayari. Tulad ko sa paghatid ng balita, lagi kong tinitiyak na kumpleto ang impormasyong hinahatid ko sa aking manonood. Lagi kong sinasagot ang 6 na mahalagang tanong. Sino, ano, saan, kailan, bakit, at paano. Yan ang tanda ng isang mahusay na reporter tulad ko. Ay, Miss Karina, kanina ko pa kayo nahanap. Sinong kausap natin? Aba, ang aking mga tagahanga. Bakit? Kasi ho, umalis na yung mayor na hinihintay natin. Ha? Bakit? Kailan pa? Kanina pa ho. Ano? Ngayon gagawin natin. Saan tayo pupunta? Wala tayo babalita mamaya. Paano? Wala tayo ngayon. Ito si Karina Lagalag. Nagpapaalam. Ay, salamat. Umalis na rin yung bagyong Duding. La, ano po ba yung sinusulat niya? Ito. Inilista ko yung mga mahalagang detalye tungkol dun sa balita. Makinig kang mabuti ha. Babasahin ko. Sino ang regional office ang nagpalabas ng balita? Ano? Magkakaroon ng malawakang brownout. Saan? Halos sa buong probinsya natin. Bakit? Maraming mga poste ng kuryente ang natumba dahil sa nagdaang bagyo. Kailan? Kailan? Ay, naku, Apo. Nakalimutan kong ilista kung kailan eh. La, di po ba ang turo niyo sa akin? Para po kompleto yung impormasyon, kailangan po masagot natin yung 6 na tanong. Ang sino, ano, saan, kailan, bakit at paano? Oo nga eh. Bakit ko ba nakaligtaan yun? Kailan kaya magba-brown out, ano? Ay! Nako! Ngayon pala magba-brown out eh! Paano to? Ano La! gagawin natin? Huwag po kayo mag-alala. Nailista ko naman po yung tanong na paano eh. Paano? Paano po tayo makakatagal sa brownout? Kaya nga po naganda ako ng flashlight at kandila. Naku! Ang galing talaga ng apo ko! Akin na yan. At nang masindihan na natin.